Kasalukuyang nakititig si Leia sa isang malaking kumpanya na balak niyang pag-applyan ng trabaho. Fresh graduate siya at isa sa kanyang mga pangarap ay makapagtrabaho sa pinakamalaking kumpanya sa kanilang lugar. Para kay Leia ay isang malaking oportunidad sa kanya kung sakaling matatanggap siya sa trabaho. Bukod kasi sa malaki ang sahod sa kumpanyang iyon, ay kilala rin ang kumpanya sa pagiging maalaga sa mga empleyado. Maganda rin ang reputasyon ng kumpanya, kaya naman patuloy itong namayagpag hanggang sa nakatapos siya ng pag-aaral. Akmang maglalakad na sana si Leia papasok ng kumpanya nang mapansin niya ang isang lalaki na namamalimos sa mga pumaparadang kotse sa kumpanya. Nakatitig lamang doon si Leia. Nagtataka rin siya kung bakit tila pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaki. Madungis ito, manamit at magulo rin ang buhok. Isang pulubing panigurado ang namamalimos sa mga taong nakasakay sa sasakyan. Nanatili lamang sa pwesto niya si Leia noong mga oras sa iyon. Nais niya kasing makita kung paano bigyan ng taong nasa loob ng kotse ang pulubi. Isa rin kasi sa alam niya ay ang mga empleyado sa kumpanya ay may magagandang puso. Nang huminto ang kotse sa parking area, ay napahinto rin ang pulubi. Lumabas ang isang lalaki na sa pananamit pa lang ay mahalata na mayaman. Napangiti si Leia na mapansin na kinuha ng lalaki ang wallet ito tsaka kumuha ng pera. Buong akala ni Leia ay ilalapag ng lalaki ang mga pera sa kamay ng pulubi, pero laking gulat niya nang itapon ito ng lalaki sa pagmumukha ng pulubi. Hindi iyon inaasahan ni Leia at pakiramdam niya ay binigo siya na sarili niyang paniniwala patungkol sa mga empleyado sa pinapangarap na kumpanya. "Oh, ayan, kainin mo yung pera. Sa susunod, wag mong hahawakan na salamin ng kotse ko. Mas mahal pa ito sa buhay mo." Sagot ng lalaki na nangangalang Jose. Si Jose ay ang financial manager ng kumpanya at kaedaran lamang ni Leia. "Pasensya na po. Gutom na gutom lang po kasi ako." Sagot ng pulubi habang nakayuko. Nasa lapag naman ang mga pera na tila walang balak na kunin ng pulubi. "Wala akong pakialam kung gutom ka. Tsaka, pwede ba? Sa susunod, huwag ka rito manghingi sa property ng kumpanya. Alam mo ba na pwede mong ikasira ang reputasyon nito? Mga pulubi nga naman, mga uhaw sa pera. Ayan, kainin mo yung pera na yan at huwag ka nang babalik pa rito. Salot." Sagot ni Jose. Ang ibang empleyado ng kumpanya ay napapatingin na rin sa pwesto ng pulubi at ni Jose. May ibang tumatawa at yung iba ay napapailing at tinatapunan pa ng pera sa mukha ang pulubi. Hindi makapaniwala si Leia sa nakita. Bilang isang babae na minsan na rin naging pulubi, ay hindi matanggap ng kanyang sistema na tinatapak-tapakan lang siya ng ibang tao. Si Leia kasi ay maagang naulila sa magulang. Dahil doon ay naging pulubi si Leia sa edad na 5 hanggang 13 kung saan siya nahanap ng kanyang lola na nagpaaral at nag-alaga sa kanya. Sa hirap ng buhay na tinatamasa ni Leia at ng kanyang lola, ay hindi rin matanggap ni Leia na may mga taong aapak-apakan ng ibang tao na para bang pagmamay-ari nito ang buhay niya. Hindi na nga napigilan ni Leia ang sarili at naglakad na siya palapit sa pulubi matapang niyang hinarap si Jose na mayapang na tumatawa. "Wow! May superhero! Ano ka? Kapapulubi rin? Bakit kaya laganap sa mundo ang mga katulad yung salot?" Mapang-asar na tanong ni Jose. Hinawakan ni Leia ang kamay ng pulubi tsaka ito ipinwesto sa kanyang likuran. Nanatili pa rin nakayuko ang pulubi noong mga oras sa iyon. "Ikaw pa? Bakit laganap ang mga tulad mong totoong salot sa mundo? Hindi porket may pera ka, ay kailangan mo ng tapak-tapakan na ibang tao." "Ano bang pakialam mo? Sino ka ba, ha? Baka nga isa ka rin sa gusto ng pera. Pwes, ito." Nanlaki ang mata ni Leia
nang tapunan siya ni Jose ng pera sa muka. Napapatingin na rin ang ibang tao sa kanya at huling-huling niya pa kung paano magtawanan yung iba. Nanginig sa galit si Leia. Hindi niya na nga napigilan pa at sinipa niya na nga ang pinagmamalaki ni Jose, tsaka siya tumakbo habang hila-hila ang pulubi. Narinig niya ang pagsigaw ni Jose pero hindi niya yun nilingon pa. Nang makarating sila sa isang eskinita ay napatingin si Leia sa pulubi. Nakatitig ito sa kanya. Hindi niya man lang mabasa ang emosyon sa mukha nito. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Leia. "Ikaw nga dapat ang tanungin ko niyan. Ayos ka lang ba? Bakit po ko tinulungan?" tanong ng pulubi. Mahinang tumawa si Leia. Kinuha niya ang panyo sa kanyang bulsa tsaka pinunasan ang mukha ng pulubi. Kasing edad niya lang din ang lalaking pulubi. "Kasi ayoko may nakikita akong inaapi. Ako na ang humihingi ng tawad sa ginawa ng lalaki na yun sa iyo. Maging ako ay hindi ko rin inaasahan na ganoon na magiging ugali niya," sagot ni Leia. Nang matapos siyang punasan ng mukha ng lalaki, ay binigay nito ang panyo niya sa lalaki. "Bakit naman? Kilala mo ba ang lalaki?" tanong ng pulubi. "Hindi, pero kasi aplikante ako sa kumpanyang yun at pinapaniwalaan ko na sobrang bait na mga empleyado roon. Hindi ko naman inaasahan na masama pala ugali ng lalaking yun. Kahit yung ibang empleyado na labas-pasok sa kumpanya, wala ring pakialam sa iyo. Siguro, fake news lang yun," gigil na sabi ni Leia. Hindi nakaimik ang lalaki. Naupo ito sa sahig tsaka napabuntong hininga. "Salamat sa pagtulong. Pero sabi mo, aplikante ka? Anong ina-applyan mo?" "Ako? Sekretaryang CEO. Isa rin pala yun. Bakit hindi niya man lang sinuway yung empleyado niya?" "Baka busy lang?" "Kahit na. Dapat hindi lang siya sa empleyado may pakialam. Kung hindi sa ibang tao rin na maaari niya matulungan." "Sobrang busy lang siguro ng CEO at baka wala talaga siyang alam sa mga ginagawa ng empleyado niya. Alam mo naman yung ibang tao, pakitang tao, lalo na kapag kaharapan ng katataas. Hindi mo rin naman masisisi ang CEO niyan kung bakit ganoon ang ibang empleyado niya." Mahabang sabi ng pulubi. Nangunot ang noo ni Leia. Tinignan niya ang pulubi na may paniningkit sa mata. "Bakit mo pa pinagtatanggol ang CEO? Kilala mo ba siya?" tanong ni Leia. "Hindi naman. Yun lang kasi ang sa tingin ko. Alam mo kasi, hindi ka dapat agad-agad nanguhusga ng tao, lalo na at hindi mo pa kilala." Tumayo ang pulubi tsaka ngumiti kay Leia. "Mauna na ako. Salamat." Akmang tatalikod na sana ang pulubi nang tawagin siya ni Leia. Teka. Heto para may pagkain ka." Inabot ni Leia ang 100 na natitira sa kanya. Wala na rin naman siyang balak bumalik sa kumpanya dahil paniguradong pag-iinitan siya ni Jose na magiging dahilan kung bakit hindi na siya matatanggap sa kumpanya. "Ayos lang. Salamat. Ibalik mo na lang yun doon sa kumpanya para makapag-apply ka." "Hindi na kailangan. Sa iba na lang ako." Tinitigan siya ng pulubi saglit tsaka ngumiti. "Ano nga pala pangalan mo?" tanong nito. "Leia Cordelia. Ikaw?" "Adrian. Tandaan mo yan ha." Tumalikod na si Adrian tsaka tumakbo na palayo kay Leia. Nagtataka namang naiwan mag-isa si Leia, pero napangiti lang din kalaunan. Umuwi si Leia sa bahay nila na walang ngiti sa muka. Kahit naman ganoon ang nangyari, ay hindi pa rin maiwasan malungkot ni Leia. Pinagpalit niya ang pangarap niyang makapagtrabaho sa kumpanya para matulungan ng hindi kilalang tao. Gayunpaman, wala naman pinagsisisihan si Leia kasi kung sakaling mauulit ang pangyayaring iyon, ay ganoon pa rin ang gagawin niya. Naikwento ni Leia ang nangyari sa kanyang lola at sa kabutihang palad ay hindi ito nagalit sa kanya. Magmula ng araw na iyon ay naghanap na lamang ng ibang paraan si Leia
Lahat ay pinatos niyang trabaho kahit malayo sa kursong tinapos niya. Naranasan niya maging sales lady, waitress, janitress, maging ang pagiging traffic enforcer. Sa sobrang hirap ng buhay ay hindi rin maiwasan ni Leia na magtrabaho ng 2 trabaho. Tulad ng pagiging traffic enforcer sa umaga at bartender sa gabi. Sa tuwing nahihirapan din si Leia, ay naiisip niya rin si Adrian. Kung ano na nga ba ang buhay nito. Inisip din ni Leia kung ano kayang magiging buhay niya kung sakaling pinagpatuloy niya mag-apply sa trabaho at matanggap siya. Buong akala ni Leia ay hanggang doon na lamang ang magiging trabaho niya. Pero isang balita ang hindi niya inaasahang dadating sa kanya. Kakauwi niya lamang galing sa shift niya sa pagiging traffic enforcer. Naghahanda na rin siya para sa trabaho niya bilang bartender. Habang nagpipihis, ay pumasok ang kanyang lola sa kanyang munting kwarto. May maliit itong ngiti sa labi. "Apo, may naghahanap sa'yo sa labas." "Po? Sino po? Baka naman yung kinakautangan ko yan, la. Sabi ko naman sa iyo na wag mo akong ituturo." Nakangusang sabi ni Leia. Napangiwi siya na batuka siya ng lola niya. "Hindi, lumabas ka na nga lang." Napakamot na lamang sa ulo si Leia at lumabas ng kwarto. Nagulat siya nang makakita ng mga lalaki na nakaitim. "Sino po kayo?" tanong ni Leia. "Leia Cordelia. Pinapatawag po kayo sa kumpanya para sa personal na promotion mula sa CEO at may-ari nito." Binigyan ng isang lalaking nakaitim si Leia ng papel at halos manlambot si Leia na makita na ito ay isang sulat galing sa kumpanya na pinangarap niya at pinagpalit niya para lamang mailigtas ang pulubi. "Seryoso ba to?" "Oo, sumama ka na lang sa amin." Labis ang tuwa ni Leia noong mga oras sa iyon. Hindi na rin napunta sa isip niya na baka scam ang sulat. Agaran siyang sumama sa mga lalaki. Pagdating niya sa kumpanya ay hindi mapakali ang kanyang puso. Pumasok sila sa office ng CEO at iniwan si Leia ng mga nakaitim na lalaki kasama ang isang lalaking nakaupo sa swivel chair at nakatalikod sa kanya. "Pinatawag niyo daw po ako?" Takang-takang rin si Leia noong mga oras sa iyon kung bakit siya kilala. Humarap ang lalaki at laking gulat ni Leia na makita na ito ang pulupi. Ang kaibaan ay nakaayos na ito. "Adrian?" "Kamusta, Leia? Pasensya na at natagalan. Ako nga pala ulit si Adrian, ang CEO at may-ari ng kumpanya." Nakaawang lamang ang labi ni Leia sa gulat. "Alam ko nagtataka ka sa kung paanong isang pulubi ay CEO ngayon. Kasi nagsimula ito noong nagkaroon ng bali-balita na may mga nangaalipusta ng mga ibang tao na empleyado ko. Kaya naman nagpanggap akong pulubi para mapatunayan ito. At tama nga, maniwala ka sa akin. Ayoko sa mga empleyado ko na binababa ang pagkatao ng iba. Lalo na sa isang tulad kong lumaki din sa hirap. Kahit masasabi ko na nakakaangat ako, ay alam ko sa sarili ko na hindi dapat ako tumitingin ng mababa sa ibang tao, Leia." "Pasensya na." Labis na konsensya ang naramdaman ni Leia dahil sa pinagsasabi niya kay Adrian noon. "Ayos lang. Hanga rin naman ako sa taglay mong katapangan, lalo na sa pagtatanggol mo sa akin noon. Sa totoo niyan, buong akala ko ay walang magtatanggol sa akin noon at papanoorin lamang ako, pero nagkamali ako. Pinagpalit mo pa ang pag-apply mo sa kumpanyang ito para lang sa akin. Pero ngayon, naresolbahan ko na. Inalis ko na rin si Jose at ang ibang empleyado na patapon ang ugali. Bilang pasasalamat sa iyong kabaitan, Leia Cordelia, tinatanggap mo ba ang alok ko na maging sekretarya ko?" "Oo naman." Walang paligoy-ligoy na sagot ni Leia. Napangiti siya. Naisip ni Leia na kahit papaano ay may sukli pa rin ang kanyang ginawa kahit hindi niya naman ito hiniling.
Magmula noong araw na iyon, ay naging opisyal na sekretarya at magkaibigan si Adrian at Leia. Para kay Leia, ay sobrang laking oportunidad na ang maging sekretary na CEO at maging kaibigan pa nito. Natutunan din ni Leia na tunay ngang hindi agad siya nanghusga sa CEO lalo na at hindi niya ito kilala. Sa ngayon, masaya na sa buhay si Leia. Kahit papaano ay naiahon niya sa hirap ang kanyang lola at nagkaroon pa siya ng kaibigan na maasahan niya palagi. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!